Maayong gabi kanatong tanan, mga kaigsunan diha kang Kristo Jesus. Salamat sa lahi gayon nga gihatag sa matag usa kanato nining kagabion nga kita makahimo ang usab sa ato ang Wednesday Bible Study and Prayer. Ug salamat ko sa Ginoo nga ato mga kaigsunan karon naka-join ka nato diha sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay. Salamat sa inyong time ug oras nga inyong gigahin nining kagabion aron kita makahimo sa ato ang pag-ampo ug sa atong pagpamalandong sa pulong sa Dios ug sa atong pagsugod mga kaigsunan. Mag-awit kita. Amen. Awit ang mga Cebuano ng mga alawiton. Atong awiton ang My Savior's Love. Cebuano nga lawiton. Okay, excuse ka diyo. Dali. Dali mo. Kaya na Cebuano nga usa dito niya sa langit. Okay. Ang kaluoy niya ug ugma ni Jesus awiton ka. Ayon niya sa kalamitan na ilan ng gabi. Dito niya sa langit upang kamalipayong kagayon. Kuyuman kang Kristo, isindi ka ang pagdaong. Number 2. Samtang sa pagmanaw nato, daghang mga kalisod. Kung matapos na ang panahon, ang kasakit mawala. Dito niya sa langit, upang kamalipayong kagayon. Kuyuman kang Kristo, isingin ka ang pagdaong. Number 3. Pagtumanong sugo niya, ug siya alagaron na. Kung makita na si Kristo, may pahulay na kita. Dito niya sa langit, upang kamalipayong kagayon. Kuyuman ka Kristo, isingin ka ang pagdaong. Number 3. Padayunon ang pagkabot sa iyan na maganti. Kayang katahong ni Kristo, manyaman masundong ka ang tanan. Dito niya sa langit, upang kamalipayong kagayon. Kuyuman kang Kristo, isingin ka ang pagdaong. Amen. Magampo na kita. Let us pray. Amahan nga langit noon, salamat o Dios ning kagabiyon ng gihatag sa lahing gayon nga kami o Dios makapatigayon ning ining Wednesday Bible Study and Prayer. O kami nagpasalamat o Dios sa mga kaigsuunan nga nakauban kanamo karon. Na sila tag sa panimalay. Salamat Ginoo sa proteksyon nga gihatag sa matag usa kanamo sa mamad sa pagtagbo nimo sa mga panginahanglan sa matag adlaw. Kami nagpasalamat kanimo Dios. Ning kagabion ikaw Dios magapanalangin kanamo sa mga pulong, pasilaw kami sa mga sala nga nabuhat.
o nga sa mo makaigsunan Dios nga na silang tagsa-tagsa primalay. Ikaw Dios maghataw sa kilang kaalam Ginoo ning kagabion. Sa ngalan ni Kristo Jesus, amen. Amen. Mag-awit tag laing awit iya ako ni Jesus. Amen. Si Jesus na higugma kanako, gikan kaniya, way makaaga, ang kinabuhi, gihatag niya, iya na po karon. Iya po ni Jesus, ug ako si Jesus, di kay sa katuwigan lang, sa kahangturan man. Number 2. Ako naglunang sa kasalanan, si Jesus nagdalag kaluwasan, sa kaulawan hibaon ko, iya na po karon. Iya ako ni Jesus, ug ako si Jesus, di kay sa katuwigan lang, sa kahanturan man. Kalipay ni bahas sa kalag ko, giluwas ko niya sa kaulitan, iyang dugo mao'y nagtubos, iya na po karon. Iya ako ni Jesus, ug ako si Jesus, di kay sa katuwigan lang, sa kahaturan man. Amen. Amen. Alright. Kung namoy mga prayer request, palihog lang ko og comment sa inyong mga prayer request kay para sa atong makaigsunan nga makakita sa inyong prayer request para mahiusahan nato diha sa pagampo. Okay? Before sila ni Elizabeth mo hatag og special song, mag-awit tag laing awit. Ato awiton ang may awit ang kasing-kasing ko. Amen. He keeps me singing. Mayawit ang kasing-kasing ko, Isaran ko ni Jesus, di ka mahadlok ni ako, akong ubanan ikaw. Jesus, 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 ngalan nga mahal. nagdagbaw ka na ko sa tanang pangalan.
Elizabeth mohatag og special song. Ang title Ihapa ang panalangin mo. Ay. Ang hinanagang kinabuhi ko, o kadasig malahanaw, ibasa tinagsak panalangin mo, kay kahibulungan ka ng Ginoo. Ihapa ang panalangin mo, o susihan na buhat niya, sa tinagsak pag-isipon mo, ang kahibulungan buhat ni Jesus. Ang lulang ipasan mo mabugat pa, nagaantos ba ikaw sa kalisod? Ibhasa tinagsak panalangin mo, o kinig ka ng mahanagaw aso. Ihapa ang panalangin mo, o susihang nabuhat niya, sa tinagsak pag-isipon mo, ang kahibulungan buhat ni Jesus. Kung makita mo mga adunahan, malandong ang gisaad ni Jesus. Ibhasa tinagsak panalangin mo, ang mahandi mo ato sa langit. Ihapa ang panalangin mo, o susihang nabuhat niya, sa tinagsak pag-isipon mo, ang kahibulungan buhat ni Jesus. Kung nanaka sa kasakitan mo, Panginoong dumilang ang Ginoong Diyos. Ibhasa tinagsak panalangin mo, sa magpanaw mo nagkamulay kanta. Ihapa ang panalangin mo, o susihang nabuhat niya, sa tinagsak pag-isipon mo, ang kahibulungang buhat ni Jesus. John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Proverbs 9:10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The knowledge of the holy is understanding. Luke 19:10. For the Son of Man is come, seek and to save, which is come to Which was lost. Amen. Okay. Salamat sa itong mga bata sa ilang special song. Amen. Ihapa ang panalangin mo. Muna as Christian, isip Kristohan, nagi mga panalangin, nga angay na itong ihapon sa atong kinabuhi. Nga ngayon lamang nga ato ang pasalamatan ng Diyos sa kanunay, sa atong kinabuhi, sa kalawasan o nastanan, nga atong naangkon. O ako nagpasalamat sa Ginoo nga ang Dios wala gid siya magkulang sa atong matag usa ka kinabuhi, nga bisan pa man nga nagatubang kita niining mga kalisdanan, mga krisis nga atong giatubang karon, and yet God is faithful to provide our needs, no? Ang atong panginahanglan, gihatagan ta niya proteksyon, gihatagan ta niya kalig-on, bisan pa man uban ganato natay gi hambing nga mga balatian sa atong panglawas, and yet ang Dios naghatag natong strength nga makapadayon ta sa ato ang kinabuhi isip Kristohanon, sa atong pagkinabuhi
na kita makahatag og kahimuot ngadto sa Dios. And by the way, salamat sa itong mga kaigsuonan nga nag-tune in uban ka nato karon ning kagabion. Salamat ko sa matag usa ka ninyo. Sa atong mga kaigsuonan diri sa Cebu City. Thank you so much sa inyong time. Last Sunday, nakapatigayon na ta sa ato ang corporate worship, no? Naka-congregate na ta atong last Sunday dito sa atong tigumanan. O ako mapasalamaton sa Ginoo, sa Dios nga gipahiluna ra tanan sa Dios ang atong panimbahon last Sunday. O atong mga kaigsuonan nga naka-join uban kanato. O adunay kamingaw, no, nga pila ka buwan nga wata magkita-nay nga that time nagka-fellowship ta. Uban ka mga kaigsuonan, limot nag social distancing. Kini laging taod-taod nga magkita unya atong nga time nagkita ta. It's a blessing. So panalangin kayo mga kaigsuonan nga nagkakita-nay ta mga kaigsuonan ato diri sa Cebu City. Ug bisan pa man sa katong mga kaigsuonan tong nga ka-join tungod sa kakulian, uban na itong mga kaigsuonan as pagidaro na sa dunya na sa hambin nga balatian. So let's continue to pray nga ang ato sa mga kaigsuonan, no, nga bisa na silang panimalay mo nang atong mga live streaming gipadayon gihapon nato bisa pag nanatay panagtigom sa atong tigumanan, gipadayon gihapon nato atong live streaming para sa atong mga kaigsuonan nga dili ka join nato nga nara sa inyong balay, maka-join gihapon mo through sa live streaming. Salamat ko sa Dios ana. Ug salamat sa kus Ginoo, no, atong mga kaigsuonan nga uban nato karon, Brother Bing, Sister Ma'am Ima, Brother Bing, thank you so much for tuning in tonight. Pakris family, nakita na ko ganan ni join nato karon. Thank you so much sa inyong pag-join. Kani sila nga family, bag-ulan ni sila nga nag-attend sa local church diri sa Cebu City, diri sa among panagtigom, unya naabtan nga dunay kining lockdown. So naputol ang pag-join nila. So salamat ko sa Ginoo nga nahimong kabahin ang ato ang local church nga to silang family nga naka-minister ta ngadto nila sa pulong sa Dios. Salamat sa ko Ma'am Carmen pa sa pag-join, Constantino family, Repentis family, Sister Lidy, Sister Lisa, Tiperly, Brother Roy, Barimad family, Brother Alvin, Sister Loida, ug sa tanan atong mga kaigsuonan karon, Sister Tiny, di na ko ma-mention tanan tungod kay ubay-ubay ng mga kaigsuonan nga nag-join nato karon ning kagabion. Ug hinaot ko nga naa kamong samayong panglawas sa matag usa ninyo nga naa sa inyong matag usa ka panimalay. Ako nag-ampo sa Ginoo nga ang Dios kanunay nga maghatag kanato og kalig-on, maghatag kanato og proteksyon. Yes, ang Dios naghatag gid siya kanato kalig-on mga kaigsuonan og proteksyon. Matag usa kanato nakasaksi ta na nga ang Dios gi-provide niya atong need, gihatagan ta niya proteksyon, gihatagan ta niya strength nga bisan po midangat na og pila ka months kini nga giatubang na to nga crisis, and yet kita na to no nga until now napata, no? Andan tud karon nga makita na to nagdaig pa ta sa Dios, naghimaya pa ta sa Dios, nagsimba pa ta sa Dios. No na blessing atong naangkon mga kaigsuonan. Mintras gilugwayan pa ang atong kinabuhi sa Dios, gidungagan paglaing adlaw ang matag usa nato ka kinabuhi mo na blessing atong naangkon. Diha gihatag sa Ginoo kanato, no? Bisan pa ang mga material nga butang ning kalibutan na uban kanato nagkulang ni ana, pero dili na mo ay makahatag katagbawan sa kinabuhi sa tao kay bisan pag naa ka ng mga butanga kung wa kay katagbawan sa mga kasing-kasing di gyapon ka malipayon. So ang tinud niya kalipay na diha kang Kristo Jesus. Apostle Paul said, "Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice." You see? So mo na naghatag ka na itong encouragement sa Christian sa atong pag-atubang ni ining krisis, ni ining panahon na. Alright, madto ta sa ato ang Bible study tonight. O sa akong gingon, kung namoy mga prayer request, kung namoy gusto ipa-pray, kung gusto ipaampo, palihog lang ko og comment kay para sa atong mga kaigsuonan nga makakita sila sa inyong mga prayer request para sa sila maka-join, makalakip niya nga mga pag-ampo sa ilang mga pag-ampo. So, usa na sa mga purpose na to, usa na sa mga tuyo na to anong natay prayer meeting sa watas ng tigumanan, pero through live streaming makapatigayon gihapon ta sa atong prayer meeting mga kaigsuonan kay para sa atong mga kaigsuonan nga nag-tune in, makakita sila sa inyong mga prayer request kung unsay gusto niyo ipa-pray. Okay?
So, balik ko na ko kung may mga prayer requests, please i-comment ang inyong mga prayer requests kay para sa atong mga kaigsuunan karong gabi makakita sila sa inyong mga prayer requests, ma-appeal nila na sa ilang mga pag-ampo ang inyong mga gustong ipaampo nining kagabion. Alright? Muadto ta sa pulong sa Dios. Okay? Muadto ta sa pagpamalandong sa pulong sa Dios at obliya itong mga Bible in Ephesians 4 verse number 27. Ephesians 4 verse number 27. Okay? Ephesians chapter 4 verse number 27. And I know some of you familiar kay mo nining nga verse. And I hope tonight nga kining lesson mga kaigsuonan mahimo ning kabahin nga kita mahimo mapasidan-an sa ato ang kinabuhi as a Christian. Dili pwedeng kita mag-relax lang as a Christian, no? Tungod kay nahibaw ta nga doon natay spiritual warfare nga giatubang. In fact, ang daw ubang mga Kristohanon karon makita nimo tungod kay wala sila mahimong mabinantayon, dili sila sober, dili sila watchful, prayerful as a Christian, mo nang nahulog sa sala. So, nining kagabihon, kung naka-observe mo sa dagan si Christianity, sa mga kinabuhi sa mga Christians, sad to say, kung nakita ninyo mga kaigsuonan ang dagan sa mga Christians, kinabuhi sa mga Kristohanon karon, dili man siguro tanan, pero kasagaran, makita nimo nga ang worldliness, ang carnality, ang sala, na ginahinay nagsulod sa kinabuhi sa mga Kristohanon, at ug ang pinakasubo, palandungon mga kaigsuonan, nga daghan sa mga Christian nga wa nila ma-acknowledge nga kining mga butang nga sala day ni o kinahanglan day nilang talikdan o biyaan. Kinahanglan day sila maghinulsol niini nga mga buhat. So, sad to say, mano yung hitabo karon. No? Dili sila sensitive nga kanang ilang gipanghimo, nahimo day silang stumbling block ngadto sa ubang mga Kristohanon, nahimo silang kapandulan, and yet nagpadayon gihapon sila sa paghimo niana. So makita na to nga kung Kristohanon karon sa atong time, dili siya mabinantayon sa iyang kinabuhi, dili siya watchful as a Christian or ligdong isip Kristohanon. May dakong posibilidad gayod nga siya usab malimtumpawak ngadto sa litag sa yawa. Now according to Ephesians 4 verse number 27, the Bible said, "Neither give place to the devil." Neither give place to the devil. Okay, let us pray. Before ta mo padayon sa unahan, let us pray. Amahan nga langit nun, salamat Ginoo ning kagabion nga gihatag. Ako nagpasalamat kanimo Dios mo kaigsuunan. Uban kanamo karon ning kagabion sa among pagpamalandong sa imong mga pulong. Ikaw Dios maghatag ka na kog kaalam, sug sa man amahan ako nagampo nga mensahe ning kagabion mahimo kining pasidaan o warning sa matag usa ka Kristohanon nga angay kaming mabinantayon sa among kinabuhi. Labi na nga kami nagkinabuhi nining katapusang mga adlaw, kita na mo ang dagan sa kinaiya, kinabuhi sa matag usa ka tawo ug labi na sa mga Kristohanon. So ang gisulti sa mga pulong ng Dios in the book of Timothy, in the last days perilous times shall come, kining mga salang ang gisgutan dili lang ni walang lang ni makita ngadto sa kinabuhi sa mga taong di magtotoo, bisan gani sa mga magtotoo sa mga Kristohanon. Na manifest kini, nadayag kini mga butanga. So we pray tonight nga ikaw Dios maghatag ka na mo og tabang, bisan mo man Ginoo tabangi kami nga sa among kinabuhi dili unta wala untay Kristohanon nga kauban na mo, igsuon na mo, kaila na mo nga muhatag og luna o dapit sa yawa diha siyang kinabuhi. So tonight ikaw magamit ka na ko Dios, magamit sa imong pulong nga mahimo kaning blessing sa matag usa ka namo, at the same time mahimo kining rebuke and warning sa matag usa ka Kristohanon karong kagabion. Sa ngalan ni Kristo Jesus, amen. Alright, ang atong mensahe karon kagabion mga kaigsunan is about neither give place to the devil. So gikuha na to ang title diha sa verse nga atong gibasa. And according to Apostle Paul, neither give place to the devil. So if you look at Ephesians 4 verse number 27, gi-address na mga kaigsunan sa church. Now if you look at Ephesians 4, no? Sa verse 17, Paul said, "This I say therefore, testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk." So if you look at that verse, mga kaigsunan, kita
mga hintil kaniadto, naglakaw kitag sama sa mga hintil, ug sa panahon nga kita nakaangkon sa kaluwasan, ingon ni Paul, kipasidan-an taniya nga, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk in the vanity of their minds. So kayang paglakaw sa mga hintil, naglakaw sila diha sa walay kapuslanan nila nga mga panghuna-huna. So makita na itong mga kaigsunan, sa wala pa tanihan ni Kristo, naglakaw kita usa ka hintil, ug naglakaw kita in the vanity of our minds, according to verse number 17. So makita na ito nga, ang context sa chapter 4 in the book of Ephesians, addressed to the church. Okay? Sa mga believers, sa mga Christians, gi-address ni sa mga Kristohanon. Alright? So meaning to say, kining Ephesians 2 verse number 27, wala ni gihatag na to sa mga unbeliever or mga kay ang mga tao nga dili luwas. Of course, natural na nila nga ilag yung hatagag luna ang yawa ngadto silang kinabuhi. Okay? Pero kanato nga naa na diha kang Kristo Jesus, mao ni pasidaan or warning nga gihatag sa pulong sa Dios kanato nga dili nato hatagan og luna ang yawa sa atong kinabuhi. Alright? Dili nato hatagag dapit ang yawa sa atong kinabuhi, kay once imo siyang hatagag dapit or luna sa imong kinabuhi, ang yawa mo take advantage na. Okay? Neither give place to the devil, according to the Bible. Okay? Ayaw paghatag og dapit o luna sa yawa. Kaya ang yawa muhimo sa paagi. The devil can destroy you. He can ruin your life. Okay? He can ruin your life, your marriage. Pwede niyang gubon ang imuhang kinabuhi, imuhang kaminyoon, alright? Ang imuhang health, sama ni Job, he can ruin your health, your life, your marriage. He can ruin your job. Once imo siyang hatagan og luna sa imong kinabuhi. He can ruin your spirituality. So makaigsunan, tanan nga mga paagi, buhato na sa yawa to destroy you and to destroy your life. Once imo siyang hatagag luna sa imong kinabuhi. Mo nang dili pwede mga kaigsuonan nga ang Kristohanon karon magpataka lang. O ang Kristohanon karon ibaliwala lang niya kini nga warning nga gihatag sa pulong sa Dios. Yes, daghan kanato kini nga warning nga gihatag sa verse number 27. Very common, ang uban nato na-memorize pa ngani, but sad to say, daghan sa mga Christians karon nga wala ma-apply kini nga verse, wala sila mo take heed niini nga warning, diha silang kinabuhi og mga nahinungdan nga daghang mga Christians karon nahulog sa sala. Alright? Sa mga local churches, even Bible-believing churches, subo palandungon, makita na to, nga mga babalitaan na to, nga mga Christians, nga nakasala, o sa dihang nakasala sila, imbis maghinulsol, instead magrepent, ang gihimo noon, nisamot hinog kagahi ang kasing-kasing, imbis magpaubos o mga ipasaylo sa Dios, ang gibuhat hinoon, nagpatuyang pa o nagpadayon pa sa iyang sala nga gihimo. You see? Aminang mayo, kaniadto ang sala, kung ang tao muhimo og sala, mauwaw siya sa sala nga iyang gihimo. Gani, kung nakahinumdum mo in the book of Genesis, sa diyang nakasala ang si Adam ug si Eve, nanago sila. Dili lang kay nahadlok sila, makita nimo no, nga ang tao nga nakasala, ang iyang reaksyon, mauwaw siya ug mahadlok siya. Pero karon sa tong time, mga Kristohano na gani ha, subo palandungon kung makasala gani, ipanghambog pa, ipadayag pa, ipahibalo pa, nga nakahimo siya ng sala. So, listen to me. Once imong hatagan og luna ang yawa sa imong kinabuhi, he can ruin your life, your marriage, your health, your job, etc., etc. Daghan pa nga pwedeng gubon sa yawa sa imong kinabuhi once imo siyang hatagag luna o dapit sa imong kinabuhi. Muna makita na itong mga kaigsuonan. In verse number 25, according to Apostle Paul, wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Be angry and sin not, and let not the sun go down upon your wrath. Verse 28, let him that stole steal no more, let him labor, working with his hands the things which is good. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. So you see,
Tanawa ang admonition ni Paul sa mga believers sa Ephesian church. Nga kinahanglan, dili pwede nga ang yawa hatagan ninyo gluna sa inyong kinabuhi. Dapit sa inyong kinabuhi. Kay once inyo siyang hatagan og dapit, uluna sa inyong kinabuhi, mo take advantage ang yawa na. Pwede niyang gubon imong kinabuhi, imong health, imong pamilya, pwede nang gubon sa yawa. So may trabaho sa yawa, according to Book of John. The thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy. Nalimot ba tana? Nga maunay gustong buhaton sa yawa mga kaigsunan? And according to the book of 1 Peter chapter 5 verse number 8, the devil, he is the adversary, and like a roaring lion, seeketh whom he may devour. Maunay buhaton sa yawa karon kung dili ta mabinantayon na sa Christian, kung dili ta ligdong isip Kristohano, dili ta mabinantayon isip Kristohano, kung dili ta mainampo isip Kristohano, ang yawa mo take advantage sa imong kinabuhi. Gub-o niya ang imong kinabuhi, ang imong pamilya, gub-o niya ang imong health, imong trabaho, anything pwede nang gub-on sa yawa once nga imo siyang hatagag dapit, ulo na sa imong kinabuhi. Adunay pipila ka mga butang nining kagabion mga kaigsuonan. Kung unsaon na to nga kita makabarug against the wiles of the devil. Ayaw hatagig luna ang yawa sa imong kinabuhi. Ayaw siya hatagig luna o lugar sa imong kinabuhi. Kay once hatagan nimo, gub-o niya ang imong kinabuhi. Mo nang si Paul, ingon si Apostle Paul in Ephesians 6 verse number 11, that we might stand against the wiles of the devil. Kasayod ta nga ang yawa na siya daghang lipat-lipat kanang pulong wiles, daghan siya lipat-lipat ang yawa, nalipaton kaniya, ilaron kaniya, i-deceive kaniya, kay nahibaw ang yawa, dili na makuha niya imong kalag sa panahon nga naluwas ka. Kay baw ang yawa nga dili na niya mailog og balik ang imong kalag human imo ning gitugyan ngadto kang Ginoong Kristo. But once nga ikaw nagkinabuhi, okay, gihatagan nimo siya og luna sa imong hunahuna, sa imong kasing-kasing, sa imong pananaw, sa imong idulungog. Once imo siyang hatagan og luna, mo take advantage siya og gub-o niya imong kinabuhi. Kay baw ang yawa nga dili na siya kahimo pa, kailog pa sa atong kalag. Okay? Kay baw ang yawa na. Kay nasayod siya nga once nga ato nang gitugyan ang atong kalag ngadto Ginoong Kristo, dili na gid mahimo nga iyang kwaon ilugo niya kini. Mo na in the book of Romans 8, makita na to ang assurance nato sa dihang naat na diha ni Kristo tungod sa iyang gugma. Walay makasiparar ka nato, walay makabuwag ka nato gikan sa gugma sa Dios, gikan sa gugma ni Kristo. Kay bawo ang yawa na. Nga dili mahitabo nga mailog niya ang imong kalag, kay ang nanag-iya na sa imong kalag karon ang Dios. Mo na mangita siya paagi to ruin your life, to ruin your testimony, to destroy your marriage, to destroy your health, to destroy your job, once imo siyang hatagag luna sa imong kinabuhi. You see? Ang yawa mga kaigsuonan na siya litag. Mo nang kung inyong tanawon sa book of Timothy, in the book of Timothy, 1 Timothy chapter 3, verse number 7, in the book of 1 Timothy chapter 3, verse number 7, unsay gingon sa verse number 7. Moreover, he must have a good report. If you look at the context in that verse, referring to the bishop. Gani, kung naay adunay bishop, kinahanglan kining bishop kining bishop kinahanglan na siya good report. Okay? Dili siya novice, but pasabot novice kanang bag-o pang naluwas, dili pwedeng i-appoint ka as a bishop nga bag-o pa kang na-save. Di na pwede. He ruled his house well, according to verse number 4. Not strikers, not given to wine, not greedy of filthy lucre, nor not a brawler, nor covetous, according to verse number 3. And then in verse number 7, the Bible said, moreover, he must have a good report of them that are without. Doon na siya good testimony. Lest he fall into reproach and the snare of the devil. You see? Ang yawa na ilitag. Once novice ang usa ka bishop, ang yawa na nailitag. Kay bawo ang yawa kung saan ninyo paglitag, labi na ka ng bagong Kristohanon. Unya, makaangkon day posisyon sa usa ka
local church, makaangkon din siya og katungdanan sa usa ka local church, novice, wala pa siya mo grow spiritually, anya dili mo nang dili gid pwede nga adunay pastor nga bag-o pang na-save, o i-appoint nga pastor nga bag-o pang na-save. Kay dakong tendency nga matagak na litag siyawa. You see? Ang yawa na litag, adunay snare, gihimo ang yawa. O kini nga snare, gihimo ni niya sa mga Kristohanon, litagon niya. Mananing kagabiyon mga kaigsuonan, usa ka butang nga angay na hinunduman, ayaw gyud hatagi og luna ang yawa sa imong kinabuhi. Kay once imo siyang hatagan og luna o dapit sa imong kinabuhi, he will ruin your life, destroy your testimony, your marriage, your health, your job, tanang butang. Ang imong joy, imong kalipay, gubo na siyawa. Once imo siyang hatagag luna sa imong kinabuhi. So ning kagabi yung mga kaigsuonan, how to stand against the devil. Unsaon man nato pagbarug batok kaniya. Since ang Bible ningon siya in Ephesians 6 verse 11, stand against the wiles of the devil. Stand against the wiles of the devil. You see? So we can stand against the wiles of the devil. And in fact, he said, resist the devil and he will flee from you. You see? Na makita na itong mga kaigsunan ang Kristohanon, pwede di siyang mudi, pwede siyang mo-resist, pwede siyang mubarug against the wiles of the devil. Pero kung imong tugyana, hatagan siya og luna sa imong kinabuhi, for sure, gubo niya imong kinabuhi. I-destroy niya imong kinabuhi. So nining kagabion, unsa may angayan buhaton sa usa ka Kristohanon nga makabarog siya against batok the wiles of the devil. Unsa may ang buhaton to resist the devil. So first thing ay mong buhaton mga kaigsunan, number 1, look at your Bible in James 4 verse 7. James 4 verse number 7. Look at your Bible in James 4 verse number 7. Verse 7. Kini nga message ako ning timing. Okay? Sa mga panghitabo karon, sa mga Kristohanon karon sa atong time. I've heard, sad to say, sa usa ka Christian nga nakasala pa siya, nakahimo pa siya sala. Garbo pagid kay siya nga gipahibaw ang iyang sala. Kasi kita nimo ang attitude karon sa mga Christians. Mo nang ako nagtuo mga kaigsuonan, yang gisulti ni Paul in the book of Timothy, nga perilous time shall come. Okay? Kung imong susihon ang gipangsulti ni Apostol Paul diha, nga mga kinaiya, okay, sa mga tao during the last days. Makita nimo nga dili lang na makita ang mga kinaiya ngadto sa mga taong diluwas. Bisan sa mga taong nag-claim nga Kristohanon, kana nga mga kinaiya makita usab na nimo ngadto silang kinabuhi. So kanang gisulti ni Paul nga perilous time shall come, ang tao lovers of pleasures more than lovers of God. You see, may mga tao kanang nag-claim they are Christians, but lovers of pleasure more than lovers of God. Lovers of themselves. Na yung mga nag-claim ka ng mga Christians, disobedient to parents. You see? So kana ang kinaiya, mga attitude nga gisgutan ni Paul during last days, dili lang na makita nga tos mga taong dili luwas. Bisan sa mga taong nag-claim Kristohanon, makita usab na nga tos lang kinabuhi. Surely, we are in the last days. Amen? So, mao ning ngayon natong mahibaluan mga kaigsuonan. This message is a warning sa matag usa ka Kristohanon nga dili pwede natong hatagan og luna ang yawa sa tong kinabuhi. Kay once imo siyang hatag og luna, igubo niya ang imong kinabuhi. Gubo niya ang imong kaminyon. Gubo niya ang imong health. Gubo niya ang tanan, ang imong spirituality. Gubo niya. So unsay ngayon natong buhaton to stand against the wiles of the devil, to stand, to resist the devil. Number 1, James 4 verse 7. Look at your Bible. The Bible said, submit yourselves, therefore, to God. Resist the devil, and he will flee from
you. You see? He will flee from you. Unsay mo nga ngay buhaton? So that you can stand against the devil. You can resist the devil. All you have to do is to submit. Okay? To God. Mo ni una nimong buhaton mga kaigsunan, mo-submit ka sa Dios. Ang pagsubmitar nimo sa Dios, buot pasabot nga gisurrender mo sa Dios, siya na ang bahala. Okay? Siya na'y mag-igo. That is submission. Okay? Ang buot pasabot, submitting yourselves to God, nga ikaw musubmitar sa authority sa Dios, siya ang matuman, siya ang magbuot sa imong kinabuhi. That is submission. Meaning you surrender. Imong gisurrender ang imong lustful desire, gisurrender mo imong kaibog, gisurrender mo imong gusto aning lawasa. Once nga nisubmitar ka sa Dios, you can stand against the devil. Pero once nga dili na nimo buhaton Kristohanon sa imong kinabuhi, you cannot resist the devil. Mo nang kaubantay mo sa mga Christians atong time nga wala sila mo submit sa Dios. Unsay nahitabo sa ilang kinabuhi? Kanang sila gyapoy natuman, ang ilang gyapong kaibog may matuman, ang ilang gyapong gusto may matuman, ang ilahang mga tinguha may matuman, ang ilahang mga kaibog may matuman. Unsay nahitabo sa ilang kinabuhi? Sa mga Christians ngayon na nagubak. Muna importante kay mga kaigsunan nga mosubmitar kita sa Dios. Makabarog kita batok sa yawa against the wiles of the devil, against sa iyang lipat-lipat. Makabarog kita batok sa iyang lipat-lipat. We can resist the devil by submitting to God. Okay? Musubmitar ta sa Dios. Sunod ta sa Dios. Unsay gusto niya ipahimo na to. And submitting to God, meaning you follow what His Word says. Unsay yang pulong, unsay gisulti siyang pulong. Mo ani bot pasabot sa submission mga kaigsunan. Particular sa atong time karon in the New Testament. You see? Pero once ikaw, ang imo gyapong kaugalingon may matuman, ang imo gyapong gusto may matuman, ang imo gyapong mga tinguha o mga imong kaibog may matuman, tanaw unsay may tabo sa imong kinabuhi. Dali ra kay kalit-agon sa yawa na. Dali ra kalit-agon sa yawa na. Mo nang we can stand against the wiles of the devil by submitting ourselves to God. Submitar ta sa Dios. Sunod ta sa Dios. Unsay ihang ipahimo kanato pinasikad siyang pulong basis sa pulong sa Dios. Mo ni ato sundon. Mo na makaigsunan kung tan-aw nimo ang churches karon sa atong time, layo na kayo ang dagdan sa mga churches karon sa unsay naa sa Book of Acts. You see? Layo na kayo. Wala ata. Ang mga churches karon kay ang Christianity sa atong time karon hinay-hinay di kita nimo ang mga practices, ang pagbaruganan, ang pagtuo, ang mindset sa Christianity sa atong time ron, layo na kay ta sa Book of Acts. Mo na makita na itong makigsulan sa atong time karon, challenge kani sa mga Christians. Okay? Nga musubmitar ba ka sa Dios? Musubmit ba ka sa Dios? Kay once di na nimo buhaton mga kaigsunan, dali ra kay para nimo ang paghatag og luna sa yawa sa imong kinabuhi. Okay? Dali ra kay para nimo ang paghatag og dapit sa yawa sa imong kinabuhi. Mo nang unsaon na to nga makabarog ta against the wiles of the devil? Unsaon na to nga makaresist ta sa devil? By submitting ourselves to God. Submitar ka sa Dios. Okay? Musubmita ngadto sa Dios. Ikaduha mga kaigsunan. Okay. Number 2. Look at your Bible in Ephesians 6. Mo ni atong gibasa ganina. And then atong i-check og balik ang verse. Ephesians 6, verse number 11 and verse 13. Ephesians 6, verse 11 and verse number 16. The Bible said, "Put on the whole armor of God,
that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Verse number 13. Verse 13. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. You see? According to verse number 11, put on the whole armor of God. The full armor of God. Okay? Mo na imong himuon mga kaigsuonan. Imuhang sulobon ang katibukan nga hinagiban sa Dios. Put on the whole armor of God, not just some of the armor, but whole armor. Okay, dili lang kay ang pipila kabahin sa mga hinagiban atong sulobon, but put on the whole armor of God. Mo na command. Okay? That we may able to stand against the wiles of the devil. Unsa maning giskutan diri nga armor? Full armor of God or whole armor of God. In verse number 14, according to verse number 14, adunay part sa ato ang loins. Loins girt with what? Loins girt with truth. Okay? Ang loins mga kaigsunan, diri na siya nga part. Okay? Once weak ang imuhang diri siya nga bahin, makita na to nga dali ra kay katigyon sa yawa according to verse number verse 14, having your loins girt about with truth. Okay? With what? Truth. Nay usa ka Christian ingon siya karon lang nakabasa ko ba siya nga dili ko na ang importante ko karon mo tabang tas mga tao nga depressed, na anxiety, mga tao nga nay problema, nas panginahanglan. Importante man na kinahanglan man na natong buhaton kay dili necessary nga sultian ta nga mobuhat ana. Instinct na sa usa ka Christian since we have the Spirit of God to do good works. Kaya ang result sa kaluwasan ng itong naangkon, ang resulta na ini, we are created unto what? Ephesians 2:10. Unto good works. You see? After ka naka-angkon sa kaluwasan, resulta na, mo-flow lang na siya. Okay? Norma ra na siya, mugawas nimo ang good works. What matter is the truth. Karon sa itong time, bisan pagsikag panabag mga tao, kung wa ka magbarug sa truth, sayop gyapon ka. Bisan pagsigi kag tabang napakay mga charities sa atong time ron, na mga foundation nga imong gitukod karon. Paminog Mayo, wa na nagpasabot kung naa kay na mga butanga ang yawa dili maka take advantage sa imuha. Kay ikaw mahimo lang kang protected kung ikaw ang imong loins gird with what? Truth. You see? Gird with truth. Importante kayong kamaturan karon. In fact, according to the book of Timothy, who will have all men to be saved. Dili ang Dios buot siya na ang tanang tao maluwas, and to come unto the knowledge of what? The truth. You see? Importante ang truth. Dili pwedeng ibaliwala nimo, di ka pwedeng maingon nga manambang lang tag tao, ato mohimo tag kini mga taong na depressed, mga taong na anxiety, mo ni atong tabangan, mo ni atong maghimo tag charities, mo ni foundation. Bisan pag tanang charities, gihimo gitukod kag tanang charities or foundation. So tiyan kay ikaw, dili na may makahatag protection nimo against the wiles of the devil. Ang makahatag nimo aron protected ka, your loins gird with truth. You see? Verse number 14. Having on breastplate of righteousness. Breastplate, kini siya nga area. Kaning sa dughan na to. Breastplate of righteousness. Having a breastplate of righteousness. Okay? And then, number 15, verse 15. Your feet showed with preparation of the gospel of peace. So your feet showed. Preaching the gospel, spreading the good news, the gospel of Christ. So not just your loin girt about with truth and your breast, na kay breastplate of righteousness, but your feet should with preparation of
the gospel of peace. You're always prepared to declare the message of the gospel. So kanunay kang andam sa pagwali sa maayong balita. Kaya ba mo makaigsunan? Kanang nagwali ka sa gospel, nagwali ka sa maayong balita. That's one of the armor nga imong sulubon para mahimo kang protected against the wiles of the devil. So don't tell me nga paghatag charity, kining mga pagtabang tas mga tao, foundation, mo nay paagi aron maproteksyonan ta against the wiles of the devil. Wa kay mabasa diha. You see? Nga mao nay buhaton. Ang buhaton nimo mga kaigsunan, your feet shod with preparation of the gospel of peace. You preach the message of the gospel. You preach the message about Christ, the gospel of Christ. That's one of the protection against the wiles of the devil. And then, the shield of faith. You see? Ang taming sa pagtuo. Wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. So, ang taming sa pagtuo. Kita niyo mga kaigsunan, that's one of the armor. Usa na sa mga hinagiban sa Kristohanon. Ang faith, gisusama siya og shield. Sama siyang taming. No, bitaw na makita na to. Unsa ka mahinungdanon gyud ang pagtuo, bisan gani sa tong pag-ampo. Okay? Bisan gani sa tong prayer. Kinahanglan na mga kaigsunan. Anya, sunod, verse 17, and take the helmet of your salvation, and the sword of the Spirit, the helmet, protection sa imong head, helmet of salvation. You see, nakita nimo? Helmet of salvation. You remember Paul in the book of 1 Corinthians 15? If you keep in memory what I have preached unto you, helmet of salvation. Meaning to say, ang imong mind, ang imong hunahuna, na-equip ka na sa message about salvation. Kay bawa ka, unsaan niyo pagtubag sa mga pangutana about the hope that is in you, according to Apostle Peter. So your head, according to verse 17, and then a helmet of salvation. And then 17, sword of the Spirit. The sword of the Spirit is the Word of God. You see? The sword of the Spirit is the Word of God. Mga makaigsunan, kining mga shallow Christians atong time, na dili mo takol og mga yunani nga mga butang, dili mo takol og truth, dili mo takol og about sa Word of God, kay para nila dako kuno ng issue karon, let's love one another, let's respect one another, let's help one another. Wa man ko maingon nga dili na angay natong buhaton. Resulta lang na mga kaigsunan sa truth nga imong nakatunan. So once ang tao doon na siya ay foundation, saktong pagtulunan, ngayang gibarugan. Alright? Mo resulta na siyang life, mugawas ang fruit ana. Pero tanawan ng mga tao nga sige gisulti nga motabang lang tani, mao pa ni mga tao nga wag gihimo, wag gibuhat. You see? Mo na makaigsunan, tuminaw, how to stand against the wiles of the devil? Submit to God, by submitting to God, by submitting ourselves to God. And then, put the full armor, the whole armor of God. Okay? Number 3. Let's go to verse number 3. Okay? Look at your Bible in Luke. Luke 10, verse number 17. I don't know if you're familiar with this passage. Kini nga passage mga kaigsunan, gato ni nga time nga ang mga disciples atong Ginoong Kristo excited kay sila nga mohatag og report ngadto sa tong Ginoo nga nakapagawa silang demonyo, nagpagawa silang mga daotang espiritu. Okay? Familiar mo ni nga passage? And then gi-report nila sa atong Ginoo sa Luke 10, verse number 17. Look at verse 17, and the 70 return again rejoicing, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. The devils is subject unto us through thy name. Kita ninyo? There is power in the name of the Lord Jesus Christ. And even the devil, according to verse number 17, ang report sa 70, sa diyang nibalik sila again with joy, yung sila, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. So, how to stand against the wiles of the devil? Okay? Unsaon na to pagbarog against the wiles of the devil? Ikatulong mga kaigsunan, importante,
use, okay, the full name of the Lord Jesus Christ. Okay? Use the full name of the Lord Jesus Christ. Importante ka na makigsunan. The name of the Lord Jesus Christ has power na igahom para ikaw makabarog against the devil. Nakahinumdum mo? Nakahinumdum mo makaigsunan nga kung ako masayop si Archangel Michael nga iyang gi-quote ang Old Testament na statement nga the Lord rebuked the Satan. He's using the Lord, he's using the name of the Lord to rebuke Satan. The Lord rebuked thee. So kita makaigsunan, dili ta makabasa-bastag batok sa yawa kung kita lang sa atong kaugalingon, dili na nato mahimo. We need the name of the Lord Jesus Christ, the full name of the Lord Jesus Christ to stand against the wiles of the devil para kita makabarog batok sa mga lipat-lipat sa yawa. Mo nang every time makaigsunan nga ang yawa o ang iyang mga lipuris mo atake sa imong kinabuhi, mo atake sa imong nahuna, mo atake sa imong pananaw, mo atake sa imong igdulungog, mo atake sa imong kasing-kasing. Use the full name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Okay? Nga naman, because there is power in that name. Kita ninyo sa Luke 17, Luke chapter 10, verse 17, nga ang mga devils, nahimo silang subject tungod sa diha sa iyang ngalan. The devils are subject unto us through thy name, because there is power in the name of the Lord Jesus Christ. Mga makaigsunan kining mga ka-observe mo ning mga charismatic, kaning mga practice mga charismatic ba? Magkatawa ka. Nga murag si kinsang mga damhanana nga mogapos og yawa, magpagawas og yawa. Kana bang kapuson kay ikaw. Nginana ba nga mga kadungog man yung nana? Devil, ilang purnas ti ka. Kay numdum ko adunay na tan-aw nako nga wali sa usa ka charismatic nga pastor nga matod pa niya nga ang yawa ko nung tan-aw sa yawa mura ko nung iring, mura ko nung pusikat nga kung makit-an ko niya ang yawa, iha pa nung kuptan ang ikog niya, ibalibag niya ang yawa, ibalibag ituktuyo ko niya ang yawa, ipanghampas, ipangbunal, iya ko nung ibunal ang yawa, iya ko nung kuptang ikog. Dili na may description ni Peter sa mahitungod sa yawa. He is like a roaring lion, not like a pussycat. He is like a roaring lion. And if you look at kini usa ka lion, African lion, mga kaigsunan, dako kaya pila na ka pounds ng African lion nga mo ano mo atubang nimo. Mo nang we need the name of the Lord Jesus Christ. Okay? Use the full name of the Lord Jesus Christ when the devil, okay, kung ang yawa mo atake nimo, kung ang yawa mga kaigsunan bisa na niya mga lipuris nga mo atake sa imong nahuna, okay? Mo atake sa imong pananaw, mo atake sa imong igdulungog, use the full name of Jesus Christ, the Lord Jesus Christ, because there is power in the name of the Lord Jesus Christ. So ang uban mga kaigsunan, gamit na pero sayo pang ilang paggamit. Wa sila kaibaw. Pero kung imong tanahon, ang full name of the Lord Jesus Christ, Lord Jesus Christ, the Lord referring to the Father, Jesus referring to the Son, and Christ referring to the Holy Spirit, according to Romans 8. Okay? The Spirit of Christ which is in you, the Spirit which dwell in you, and the Spirit of Christ which is in you. So the Spirit, Christ meaning siya ang anointed, the Messiah, and then referring to the Holy Spirit. So every time the devil will attack your mind, your eyes, your ears, kaya bang na kay madunggan ng mga tingog nga makapapukaw sa imuhang unod, na kay makita sa imong pananaw nga makapapukaw sa imong unod, na kay masud sa mga imaginations, imahinasyon sa imong unahuna nga makapapukaw sa imong unod. Use the name of the Lord Jesus Christ. Once maabot na sa imong kinabuhi, you can stand against the wiles of the devil by using the name of the Lord Jesus Christ. Kung ang yawa,
moatake nimo. So number 1, saan na to kita makabarog tagi sa wiles of the devil? To resist the devil by submitting ourselves to God. Second, put the full armor, the whole armor of God. And number 3, use the full name of the Lord Jesus Christ. Okay? And then number 4, number 4, look at your Bible in Revelation. Revelation chapter 12. Okay? Verse number 9 and verse number 11. Revelation chapter 12. Okay? Verse number 9 and verse number 11. Revelation 12. Verses 9 and verse number 11. The Bible said, verse 9, and the great dragon was cast out, that old serpent, called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Verse number 10. And I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation, strength, and kingdom of God, and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, and accuse them before our God day and night. Look at verse number 11. And they overcame him, the devil, by what? By the what? Blood of the Lamb. By the blood, they overcame the devil by the blood of what? Kakinsang blood of the Lamb. Ilahanggi, daog, ang yawa, pinaagi sa dugo sa karnero. You see? So, sa dihang ang yawa, mga kaigsunan, we can stand against the wiles of the devil by pleading the blood of the Lord. Okay? Of the Lord Jesus Christ, by pleading the blood of the Lamb. They overcome Satan by the blood of the Lamb. Karon ang pangutana. Unsaon man ipag plead ang blood? Okay? Muna pangutana. Now look at your Bible in First John. 1 John chapter 1. Okay? Verse number 7. Okay, how to plead the blood of Christ, the blood of the Lamb. Look at your Bible in 1 John chapter 1, verse number 7. Look at verse 7. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. You see? The blood cleanseth us from all sin. Look at verse number 9. So how to plead the blood of the Lamb? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all what? Unrighteousness. By what? By prayer and confession. So pleading the blood of the Lamb of Christ is by prayer and confession. Imong ikumpisal, imong sala ngadto sa Ginoo. Diha sa pagampo. So you can stand against the wiles of the devil by confessing, by prayer, confessing your sins unto the Lord, because He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. So, kada adlaw gyud mga kaigsunan, na kita makahimo gitag sala sa atong pananaw palangdaan, sa atong nahuna, sa atong insulti. Alright? So, unsang paagi nga kita, we can stand against the wiles of the devil by confessing our sins to the Lord in prayer. Atong ikumpisal ang atong sala, mga sala, ngadto sa Ginoo diha sa pagampo. Isugid na to. Okay? Isulti na to. Mabito ng, at the end of the day, tibok adlaw, sa imong kinabuhi, ining kagabi na, i-recall ang imong gihimo, sukad pagmata nimo pagabuntan. Hangtod pagagabi na. Kung unsay imong mga nahimo nga sala, anang adlaw, and be specific,
mao tay kumpisal nimo sa Ginoo. And then mangayo kag tabang sa Ginoo ang katong mga sala din-anan nimo mabuhat sa sunod nga adlaw. So, sa ingon ana nga pagi, you can stand against the wiles of the devil, you can resist the devil, pero kung tugutan nimo nga mao nay permi nimong buhaton, mao nay perming buhaton nimo, ang yawa mga kaigsunan mo take advantage. Iruwe niya, gubo niya imong kinabuhi. Mo na mga kaigsunan sa atong kinabuhi, kinahanglan specific ta nga mosulti sa atong mga sala sa Ginoo ngadto sa Ginoo. Isugid na to tong sala, ikumpisal na to tong sala, hinulsulan na to tong sala. Okay? Kaysa ingon ana nga paagi mga kaigsuunan, makalingkawas ka gikan sa lipat-lipat sa wiles of the devil, lipat-lipat sa yawa, sa litag sa yawa, nga gitaganan niya aron mataga ka. Okay? Muna Kristohanon, dili pwede nga ibaliwala lang nimo. Karong adlaw na kay nabuhat nga sala, nakapamakka ka ganina, na kay nakitaan ganina nga wa makapahimuot sa Dios. Okay? Isugid na sa Ginoo, be specific. Lord, ganina Ginoo, nakasulti kog di maayo, nakasulti kog hinungdan nga na-offend akong igsuon, pasaylo ako Ginoo nga ako tong nabuhat. Kanina Ginoo, ako'y nakitaan nga pagtanaw nako akong may nakurap, akong may na nahugawan tungod kay akong gitugutan nga may create og imagination sa akong mind after na ko nakita. Lord, Ginoo, limpyuhi ko sa imong dugo, pasaylo ako, tabangi ko nga maka-overcome ko ani. Pero kung ikaw Kristohanon nga imo nang tugutan nga magpadayon na sa imong kinabuhi, magpadayon na sa imong kinabuhi, hinay-hinay mga kaigsuonan nga moruwi na nimo, muguba na nimo. Muna mga Kristohanon karon nga nagkinabuhi sa sala, lipay pa karon sa imong unahuna. Okay? Ipanghambog pa na nimo imong sala nagihimo. Imo pa nang ipahibalos mga tao, even gani ang mga believers na hibaw nga imo nang gihimo. Okay? Wa pa gani ka mauaw nga imo pang ipaplastar ang imong sala sa social media, imo pang ipakita nga mo nimong gihimo, mo nimong gibuhat. Wa gani ka mauaw ha. Okay? Sa una, during the time of Adam, pagkasala nila, nanago sila, nahadlok sila. Ang normal nga reaksyon sa tao kung naay mahimong sala. Pero karon tanawa, mga tao nag-claim Kristohanon, ipasigarbo pa yung sala, i-post pa social media yung sala, ipahibalo pa, bisa na mga unbelievers na hibaw pa sa sala nga yung gihimo. Padayon na kanang imong gihimo, di ba makakita ka sa bunal sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ang binhi nga imuhang gitanom, dili din na diha-diha mubunga. It takes time una na mubunga, o ang bunga na mas daghan pa sa imong gitanom. Mao na ang consequence sa imong gihimo nga sala karon. Kung imong tugutan nga magpadayon ka na, ang yawa gihatagan nimo dili lang gamay luna, gipadako pag yun imong luna, nagpadayon ka na, ang consequence na makaigsunan pabuta. Sobra pa sa imong gihimo. God is not mocked. Listen to me. Kung unsa imong gipugas karon, imo nang anihon. Kung unsa imong gipugas karon, muani ka na. Mo nang di ta gusto makaigsunan, makita sa tong igsuon nga muani sa ilang mga sila nga gihimo. Pero ang tao, responsable siya sa gihimo. Kung dili ka, wala nimo tanawa, imong kaugalingon karon nga kanang imong gihimo sala na, nagpatuyang ka og hatag og luna sa yawa sa imong kinabuhi, muani ka na nga sala, mubunga na siya ug paminaw mayo, ang konsekwensya na mas labaw pa sa imong gihimo. Mo nang kanato mga Kristohanon, dili ta mabinantayon sa atong kinabuhi. Di pwedeng magpataka ta karong panahon na. Labi nang nagkaduol ang pagbalik sa Ginoo. Dili pwedeng ibaliwala nato ang atong pagkinabuhi isip Kristohanon. Dili pwedeng makaigsunan nga dili ta watchful, mabinantayon, prayerful sa atong kinabuhing Kristohanon. Kaya ikaw, the devil, ang yawa mo take advantage sa imong kinabuhi
pwede niyang i-ruin, pwede niyang gubuon imong kinabuhi, imong pamilya, imong kinabuhi, imong health, kalipay, trabaho, tanan. Pwede nang gubuon sa yawa. Mo nang kinahanglan makaigsunan, makristohanon kira danay repentant heart. Kung naa magay kinabuhat anang adlaw nga nakaibaw kang sana na ayaw dugay pangay pasaylos Ginoo. Lord, pasaylo ako. Amahan, ugasi ko sumili nga dugo ni Kristo. Pasaylo ako. Pasaylo ako, di ko gusto Ginoo nga magpadayon ning salaa. Di ko gusto Ginoo nga magpadayon ni akong gihimo. Kay kibaw ko nga dunay consequence niya ani kini akong gihimo. Mga kaigsunan, neither give place to the devil. You can resist the devil, we can resist the devil, we can stand against the wiles of the devil. Ni-submit tangan to sa Dios. By submitting ourselves to God, by putting the whole armor of God, using the full name of the Lord Jesus Christ, and by pleading the blood of the Lamb, by prayer and confession sa atong mga sala. So tonight, I hope nga kining nga mensahe na himo kining panalangin sa atong makaigsuunan nga nag-tune in uban ka nato karon. Ako nagpasalamat sa Dios sa inyong time ug oras nga inyong gihatag karong kagabion kamo nakig-uban sa ato ang Wednesday Bible Study and Prayer Meeting. Let us pray. Father in heaven, nagpasalamat kami o Dios sa mensahe nga among gipamalandungan karon ning kagabion. Naot ko sa mga Kristohanon among untang napamalandungan Ginoo ang mensahe kung unsa ka mahinungdanon nga mabinantayon kami si Kristohanon. Dili mi pwede nga magpataka sa among kinabuhi. Dili mi pwede nga ibaliwala ang mga warnings, mga pasidaan nga gihatag nimo sa imong pulong para kanamo. Tabangi kami o Dios nga mahimo kaming mabinantayon nga Kristohanon, maglakaw nga mabinantayon as what your word said. Let us walk circumspectly, carefully, not as fools but as wise. Maglakaw kami nga maalamon, mabinantayon, dili sa usa ka bang buang kung dili usa ka maalamon. Oh God, we pray tonight, kung naman gani may mga sala nga nabuhat o Dios, sensitibo unta kami nga mga igpasaylo nini sa mga tubangan. We plead the blood of the Lamb, nga igpasaylo, amo kining kumpisal diya sa imuha ni Dios ang mga sala nga nabuhat. Di unta pagkahion sa among mga kaigsuonan, kung na may mga kaigsuonan namo nga gani gipasigarbo pang sala nga yang gibuhat. Bisan gani ang mga unbelievers, mga dili magtotoo na hibaw sa sala nga yang nahimo. Ma-realize na untay realization sa iyang kinabuhi. Nga siya magpaubos ug maghinulsol sa iyang mga sala ug talikod sa tanan niyang dili maayong gibuhat nga wala gid makapahimuot kanimo Dios. Kinasayad kami o Dios kung unsa ni atubangon sa usa ka Kristohanon nga nagpadayon diya sa sala. Kung unsa may iyang gipugas mao sa niyang anihon. We pray tonight sa mo makaigsunan, kung nami makaigsunan o Dios nga nagkinabuhi, nga nawa ng kaalam, nagkinabuhi diya sa sala, nga naon ta sila repentant heart, naon ta realization sa ilang kinabuhi, nga maghinulsol, magpaubos, mo submitar diya kanimo. Ngayon kagabion o Dios, we pray na naunta na siyang kasing-kasing. Kay kami mismo ngay mga igsoon diya kang Kristo, di mi mahimuot kung makita mi sa mga igsoon nga musafero niya sa consequence sa mga sala nga iyang gihimo. Di mi malipay kung amo makita ng nanay niyang sinati. We pray tonight nga mintras sa iyo pa maghinulsol siya sa iyang sala, magpaubos sa siyang kaugalingon, talikdan niya iyang gihimo, submitar siya diya kanimo. Ako nagampo Dios bisan mo man sa mga kaigsuonan ning kagabion nga naa silang tagsa-tagsa ko panimalay nasayad kamahan nga matag-usa kanamo karon. Nagatubang o Dios nini spiritual warfare. Adunay spiritual warfare nga among giatubang matag adlaw sa mong kinabuhi.
Di na mo kaya, Ginoo, di na mo mahimo kung wala ka. Kinahanglan mi o Dios sa imong tabang, nagkinahanglan mi sa imong giya, nagkinahanglan mi sa imong kusog, nagkinahanglan mi kanunay o Dios sa imong tabang, sa imong kinabuhi, sa among pagatubang, pagsagubang na mo, ining spiritual warfare sa among kinabuhi. Ako nagpray, Ginoo, amahan sa mga Kristohanon, sa matag pamilya, matag men, sa mga churches, sa mga local churches, we pray, God, lig-uno nimo kami, amahan, tabangan nimo kami, mga kaigsuunan sa Negros, Cebu City, sa Leyte, sa Samar, sa Masbate, sa mga head of the family, mga amahan, mga papa, mga husband, we pray, God, help us, give us wisdom. Tabangi mi, Ginoo, na sa among mga desisyon, sa among kinabuhi, tabangi mi o Dios. Aside kami, Ginoo, nga sa kami niyoon, mas pro ng head of the family nga makakumitar og sala. Adultery, fornication, manin kinahanglan mi sa imong tabang, Ginoo, nga among mga sa tanang mga husband sa local church, sa mga local churches, tanang mga head of the family, tabangi kami, Ginoo. Lig-una kami, atay kami kaalam sa pagkinabuhi matag adlaw. Nga ang yawa, dili na mo hatagag luna, dapit sa among kinabuhi, kinasayod mi, unsa iyang mabuhat kung amo siyang hatagan og luna sa among kinabuhi. We also pray, God, para sa mga leaders sa church, sa mga local churches, sa Negros, sa Leyte, sa Samar, sa Masbate, sa Busiti, sa uban pa mga dapit o Dios, sa diri sa Cebu, sa province, Naga, numangahan og sa tanan nga mga Kristohanon, mga leaders. We pray, God, tabangan nimo sab sila. Tabangi sila o Dios nga makabarog sila against the wiles of the devil, nga dili nila hatag og luna ang yawa silang kinabuhi. Ako nagpray usab sa mga young people. Tabangyan nimo mga o Dios sa mga young people. Kay mao kini pinaka-critical nga sitwasyon sa kinabuhi kaning pagabatanon. Kay once masayop sila sa ilang desisyon karon, musafir gid sila sa maabot sa ilang kaminyoon, sa ilang lifetime partner, sa ilang mga desisyon. Amahan, we pray, tabangan nimo mga young people, atagan nimo kaalam, giyahan nimo sa ilang mga desisyon. Nga dili unta sila o Dios magpadala sa dagan ining kalibutan na. We pray, Ginoo, sa mga young people, nga tagan nimo sila wisdom, tagan nimo sila kaalam, nga naunta sila kakugi sa pagtuon sa imong pulong, sa paghatag og panahon sa pag-ampo sama karon, sa paghatag og panahon sa family devotion uban sa ilang mama o papa, sa paghatag og panahon sa pag-ampo, sa pagpaminaw sa imong pulong, sa pagbasa o pagtuon sa imong pulong. We also pray, God, sa mga bata, Ginoo, nga magdako sila. Kita na mo, Dios, kung unsa kadelikado sa sitwasyon karon sa kalibutan, sa kinabuhi sa mga bata, na nagdako sila, nga maunidagan sa kalibutan karon. We pray, God, for their protection. Proteksyonin sila, Ginoo, tabangi sila. Gikan sa paagi sa yawa karon nga panahon, sa lipat-lipat sa yawa ngadto silang kinabuhi, nga magdagko ang mga bata, Ginoo, sa local churches, nga naay kahadlok, naay gugma diha kanimo, naay gugma sa imong pulong. We also pray, God, bisan man amahan sa mga pastors, tabangan nimo mga pastors, mga pamilya sa mga pastors o Dios. Tabangi kami o Dios. Di na mo kaya, Ginoo, kung walay mahong tabang. Labi na sa pag-minister sa mga katauhan o Dios, na nagkalain-lain ang kinaiya, nagkalain-lain ang maturity sa spiritual kinabuhi, lain-lain ang background silang kinabuhi. Without your help, Lord, amahan, dili na mo kaya. As a pastors, kami mga pastor, dili na mo kaya.
sa pagminister aning mga tao Ginoo. Nga dunay laylay kinaiya, laylay backgrounds kinabuhi, laylay level sa ilang maturity, sa ilang spiritual og kinabuhi. Nayuban karnal, materialistic, karnal, worldly, mga Kristohanon nga nakagrow na mature na sa ilang spiritual life. Laylahi. So we need your wisdom, we need your guidance, O God, sa among pagdala, pagminister aning mga tao, Ginoo, nga imong gi-entrust matag usa ka namo, mga pastors. Help us, God, tabangi kami, O Dios. At aging kalig-on, mayong panglawas ang matag usa, kalig-on, na may makaigsuuna na mga nasbalatian. Ikaw, Dios, maghatag og kaayuhan. Mga kaigsuuna na mo, Dios, nga naa sila need. Ikaw mag-provide nini. Nasa Diyo mo, Dios, kung doon na may mga sala nga mong nahimo, mga babag sa mong pagampo. So tonight, nangayo og pasaylo kami, O Dios, sa mga sala nga. Kining mga sala, babag sa mong pagampo. Nangayo kami pasaylo. Gasi kami sa miling nga dugo ni Kristo. Salamat Ginoo ning kagabihon sa gayon yung ihatag. Salamat sa matag usa nga uban ka namo karon sa Bible study. Ug salamat kami o Dios sa imong pulong nga gihatag kanamo karon. Kini ang giampo pinaagi sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. All right. Salamat ko sa mga kaigsuonan nato ning kagabihon nga nakiguban ka nato no. Sa atong prayer meeting karon. O before nato tapuson mga kaigsuonan ang ato ang live streaming karon, ako sa pasalamatan ang atong mga kaigsuonan nga uban ka nato sa atong Bible study. Ako nagpasalamat sa inyong panahon o sa inyong oras nga inyong gigahin ining kagabihon nga kamo nakig-uban sa atong Wednesday Bible study and prayer. May nung danon kayo nga mapatigayon tani bisag naatas tong balay, no? Sa mga kaigsuonan. Last Sunday, salamat ko sa Ginoo nga napatigayon ang ato ang Sunday worship sa atong tigumanan. So, once again, salamat ko no sa atong mga kaigsuonan. Dili na ko ma-check kung kitsa nag-tune in karon, but salamat ninyong tanan sa inyong oras, panahon na inyong gigahin na kamo nakig-uban sa atong Bible study karon. God bless us all and good night.